Hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo magsimula ay tayo po tumayo at atin pong hingin ang patnubay ng Panginoon upang mas maintindihan natin ang ating pag-uusapan ngayong umaga nito. Mas magkaroon ito ng impact sa ating buhay at magkaroon ng pagbabago, ng shift sa ating mga buhay. Let us pray. Thank you, Jesus. Panginoon, ngayong umaga ito, ina-acknowledge namin, Panginoon, na kami po ay tao. Ina-acknowledge namin, Panginoon, na kami ay fragile, as you describe us, Lord. Ina-acknowledge namin, Panginoon, na limited ang aming kakayahan na maunawaan ang iyong salita. But this morning, Lord, we're asking the Holy Spirit na maintindihan namin, Panginoon, na kailangan namin maintindihan ngayong umaga ito so that magkaroon ng shift sa aming buhay, magkaroon ng shift sa aming puso, Panginoon, at magkaroon kami ng renewal of mind, Panginoon. This morning, Lord, we're expectant of something na gagawin ka sa aming mga buhay, O Diyos. And we pray, Panginoon, na ang puso ng bawat isa, Panginoon, ay hibuin, Panginoon. Ngayong umaga ito, humihingi ng pagtubig galing sa iyo, O Diyos. Help us, Jesus. Help us, O Lord. Help us that we may hear you, that we may see you, Lord. Help us, O Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Siguro po tayo. Welcome kay Nanay Minyang. Welcome back po, Nay. Saya namin. Amen, amen. So, tayo po ay mag-uusap ng salita ng Panginoon. At ito po ay medyo millennial. Millennial pa ang tawag sa generation ngayon. O meron ng bago? Gen Z na. Basta ngayon ito. So, ang title po na pag-usapan natin ngayon is Jigaba. What's Jigaba? Hindi na ito alam mo mga edad sa atin ng konti. Ano po? So, medyo nakakasunod pa ng iba. Ito po ay ginagamit ng mga kabataan kapag ka nag-aakitan sila. Ano po? Nag-aakitan sila. Punta ka ba sa cell? G ka ba? G ako. Sabihin nyo nga po, G ka ba? G ako. Bisa na sabihin nyo hindi alam, G ka din. Para iba ibig sabihin, G ka din. Pero ibig sabihin ko yan, ginagamit yan as game. Ibig sabihin niya, are you in? Kasali ka ba? Pag sinabing G, sama ka ba sa amin? O meron kami gagawin na ganito, G ka ba? Sali ka ba? Are you in? Pag tinanong tayo ng mga kabataan, Nay, G ka ba? Parang minsan medyo awkward yun. Pero yun ang ibig sabihin ng mga kabataan. It is very important for us, elders, na naiintindihan natin yung mga kabataan natin. Sabi nga ng isang influencer sa Facebook, mahalaga na pinapahalagahan natin anong pinapahalagahan ng mga kabataan. Mga nanay, mga tatay, mga nakakaedad, nandiyan po ba kayo? Mahalaga na pinapahalagahan natin mga nakakatanda ang pinapahalagahan ng mga nakababata. Yeah. Same thing, na mahalaga din na naiintindihan natin ano yung mga nila. Sheesh! Ang ganun-ganun nila. Meron din natin pag-uusapan yan. So, kaiba expressions nila. Pero yan lang pag-uusapan natin kaba. Now, let us proceed dun sa pag-uusapan natin, which is, puntahan natin yung setting, yung pag-uusapan po natin. Ang setting po natin ay dito po sa Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee ay isa sa very prominent na lugar sa Bible kung saan ang ating Panginoong Jesus ay nagministeryo. Dito po nanggaling, dito dineliver ang Beatitudes o yung mga blessing. Yan. Ano po? Isa pong hill sa malapit po dito sa Sea of Galilee, doon po itinulong ng Panginoon ang Beatitudes. Ano po? Dito din po nangyari, malapit din po dito sa Sea of Galilee, yung pagpapakain ng 5,000 at 4,000. Okay? Dito din naganap
yung paglakad ng Panginoong Jesus sa tubig. Kaya iconic nitong lugar na itong Sea of Galilee na to. So, bibigyan ko kayo ng ilan sa mga fact about dito sa sa Sea of Galilee na gusto ko na maintindihan natin what is special about this sea. Actually, it's a lake. Tubig tabaki po ito. Kaya nga po, kung matatandaan niyo po kung mababasa sa Bible, pinutusan ng Panginoon yung isang alagad na kumuha ng pang-tax. Pinakuha niya sa bibig ng isda. Sabi ng ilang mga articles, yun daw po ay kamag-anak ng tilapia. So, nakuha yung doon din yun. Sa Sea of Galilee din yan. So, gusto ko po makita natin to at maintindihan natin para at least magkaroon tayo ng view. Ang ganda nga sana kung makakapunta tayo dito. Sino po gusto pumunta dito? Makita natin itong Sea of Galilee. Amen. Sino po nagdi-desire ng gano'n? Yung ibang, meron ako mga pagkakataon sa buhay ko na iniisip ko, ano kaya talagang itsura nitong lugar na to? Kaya minsan sa cellphone namin, nagtatanong ko sa kanila, ano yung event sa Bible na gusto mo sana nandun ka at na-witness mo first hand? Nagtanong ako ng ganyan. At yung ibang mga nakakakwentuhan ko, tinatanong ko, ano yung event sa Bible if you were be able to choose, ano yung special event o ano yung tingin mo na event sa Bible na gusto mo sanang ma-witness first hand? Sige nga po, isipin ninyo lang kayo. Kahit huwag nyo nasabihin, ano yung event sa Bible na gusto mo sana ma-witness first hand? Ako gusto ko yung paghati ni Moses sa dagat. Gusto ko sana langadan yung aquarium na yun na nakita mo lang dito yung isda. Kasi ati yun Okay, kung ano man ang gusto ninyo, maganda rin ma-witness yung mismong crucifixion nung na-turn yung sa tabernacle, di ba? Ano mga gusto ninyong ma-witness? So, depende po sa inyo. Now, tingnan natin, tong view pagdating po sa Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee is 690 below the sea level. Ano po ibig sabihin nito? Ito pong lugar na to is low-lying area. Mababa itong lugar na to dahil ito po ay napapalibutan ng mga bundok, mga hills. Kaya nga po, itong lugar na to ay hindi bago na may mga sudden storms, sudden hurricanes. Bigla ang mga bagyo. Hindi bago dito sa lugar na to dahil kung atin pong babalikan yung science natin, at kung mahilig kayo sa manood kay Kuya Kim, kay Mang Tani, o kung kanino man po na weather reporter, isa na babagitin, yung cold air, pag bumanggayan doon sa hot air galing sa baba, yan po ay nag-form ng pabilo, na nagdudulot din po ito ng bagyo. So yan po yun. 690 below the sea level. Mababa ang lugar na to, kaya hindi imposible na talagang bigla nagkakaroon ng bagyo. Just like what is stated in the Bible. Amen? Pangalawa po, ito po ay 20.92 kilometers long. So imagine natin yan. Yun po ay, para ilagay natin sa perspective natin, i-ginugel ko po kahapon, gano'ng kalayo yun. Ito po ay, yan po ay mula dito, hanggang doon po sa Barangay Hall sa Bangyas. Yung sabi, botanical garden doon, ba? So, gano'ng kalayo ang haba niya. I-stretch pa natin itong kabanbanan, ganyan, pag tinignan nyo sa mapa. Top view po ito ganyan, tapos pag tayo, di ba? So, i-stretch pa natin ito para makita natin yung light talaga. Gano'n po siya kalayo. 11.26 km wide. So, gano'n siya. So, mga around barely half. This is fed by Jordan River and drained by the Dead Sea. Ito pong tubig dito ay galing sa Jordan River at ang dulo naman nito papunta po sa Dead Sea na tubig ala. Ganun, no? Parang sa nakarlang, may ilog, tapos yung labas niya biglang tubig ala. Yung nagsuswimming ka sa gitna, ito. Ala? Ito, tabang. Sa temperature naman, pag naligo kayo sa nakar, alamig. Mainit. Ganon po ang niya kasi yung tubig alat mo, pagka po yun nyo,
So, sa mga hindi pa nakakapunta na nakaan, magbalik po natin, tayo po ay pumunta. Sino sasama? Taas ang kamay! Yee! Ayan. G ka ba? Yan. G ka din. O, G tayo. Okay. Ito din po ang tinatawag na Israel's water reservoir. Ibig sabihin po, dito yung water supply na karamihan po dito sa Israel ay dito po nila nagagaling. Ano po? Kumbaga, sa panahon po natin, ito po ay parang water dam. Ipunan ng tubig kung saan pagka po tagtuyot, dito po kukuha ng tubig. Ano po? But usually, dumadaan pa sa precipitation. Nagkakaroon pa po ng tubig po ang collection nila. So, hindi nila directly from here kinukuha. But some people, like the fisherman, dito na nila kinukuha. Kahit makita natin sa mga stories sa Bible, sa mga movies, lahat sila dyan. Last thing, ito pa yung fishing venue. Sabi ko sa isang article na nakuha ko, around 230 boats. So okay naman, kaya naman yun. Mula dito hanggang doon sa may Bakyas. So kaya yung around 230 boats na nangingisda dito araw-araw. So ibig sabihin po, sobrang rich nitong lugar na to. Isipin mo yun 230 boats ang nangingisda araw-araw dito at nakakahuli sila. Ganon ka-rich itong Sea of Galilee. No wonder why, bakit yung ministry ng Panginoon ay talagang umiigit dito sa mga bagay na ito. Now, dito sa lugar na to, nagturo ng mga parables ang Panginoon. Ito po ay sa Mark chapter 4. Unang parable na tinuro ng Panginoon is parable of the sower. Na tinuturo dito ng Panginoon na pag nagtanim daw ay meron daw mabato, meron madawa, ganyan. So hindi daw po nakaka-penetrate ang roots sa lupa kaya hindi po nabubuhay. Ano po? Basahin na lang po natin. Nandiyan po yan. Ano po, dadaanan lang natin. Alam Andra Basket, pangalito po ay yung parable of the seed growing. At yung pang-apat po ay parable of mustard seed. Ang Panginoon po ay nagsasalita ng nagtuturo sa pamamagitan ng parable. So nagtanong itong mga alagad, bakit naman gayon? Ano po? Sabi ng Panginoon, makakarinig sila, pero hindi sila makakaintindi. Makikita nila, pero hindi nila maiintindihan ng mga bagay na ito. Kaya ginagamit ng Panginoon ng parable. Kaya nga po ngayong umaga ito, napaka-bless mo kung ang salita ng Diyos na iintindihan mo. Kasi maraming tao, yung salita ng Diyos sa kanila ay parang isang misteryo. You are blessed dahil ngayong umagang ito at yung mga nakarang umaga pa, nakaupo ka dyan, nakikinig ka ng salita ng Diyos at naiintindihan mo not just by your mind, but by your heart. Amen? Kasi yung mga tao na, yung mga tawag ng Panginoon, ang term na ginamit niya ay outsider. Ito po yung mga unbelievers. Kaya itong mga unbelievers, they are torn. Ito idea na maniniwala ba ako di taong ito, susunod ba ako sa taong ito o hindi? Dahil hindi talaga nila naiintindihan yung mga parable. Yung parable na ito ay in-explain ng Panginoon sa mga alagad. Okay? Now, dito na po natin kukunin yung ating pag-uusapan. Sa Mark chapter 4, verse 35 to 41. Ang eksena ganito, ano po? Maghapon nagtuturo ang Panginoong Jesus. This message ay hindi na po bago sa inyo. We have listened to this message na i-deliver sa atin kung sino man. Maybe not just once, but twice, but thrice. But this morning, I want to give some perspective na ako mismo, hindi ko po nakita nung time na yun. Ano po? So, ang Panginoong Jesus, buong maghapong nagtuturo, buong maghapong nagmi-ministeryo. Ano po? Parang ako lang po ngayong buong maghapon. Hindi ko naman po matutumbasan ang ginagawa ng ating pastor. Ano po? Pero ngayong buong maghapon na to, ako kanina po nagtumugtog ako ng bass.
Pag-isip ko kanina umaga, inayos ko tong presentation. Alauna ako natulog kagabi, kaninang umaga, gumising ako na siguro mga 6 to 6:30, inayos ko yung PowerPoint. After nun, tumugtog ako ng bass na naka-white t-shirt para hindi masyadong halata. Nagpasok ako ng long sleeve at magsasalita ako ngayon. Mamaya, magtuturo ako sa MCBTC. At after nun, magme-mensahe ako sa gawain ng mga conference. At ang sabi, meron daw live worship mamayang gabi. Diba? Saya-saya. So, in the sense, parang medyo pagka ganito ang schedule mo buong maghapon, maiintindihan mo si Jesus na pagod. Hindi ko alam. Kayo, marami po kayo ginagawa. Parang yung isang beses na nagpintura kami dito nila kay Joey, though hindi naman ganun kadami nagawa ko. Pero pagod. Diba? Kita niyo yan. Napapagod tayo kasi maghapon tayo kung nagtatrabaho. At the same day, sabi dito, that day, same day po ito ha, Mark chapter 4 verse 39 and 41. That day when evening came, nung maggagabi na, he said to his disciple, let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were other boats with him. 37. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, medyo sa may padulo, stern po ang tawag doon, sleeping on a kutsyon. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet! Be still! Then the wind died down, and it was completely calm. 40, he said to his disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? 41. They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey him. So, binigay ko kanina yung konteksto nung nangyayari. Ano po? Si Jesus ay pagod, umaghapon pag-ministry. So, inutusan niya itong mga alagad na pumunta sila doon sa kabila. Ito po ay para magpahinga ang Panginoon. Ano po? So, after ng Panginoon ng turo, ito na yung practicum. Nakita ko siya na ang Panginoon nagturo. Ang sarap naman, di ba? Makikinig ka kung si Jesus ang teacher mo talaga kung maghapon eh. Di ba, mga estudyante, may mga teacher tayo kahit 30 minutes na magtuturo. Inis na inis tayo. Pero pag si Jesus na siguro na nagturo, kahit maghapon nga tayo nakaupo dyan, pakikinggan natin ng Panginoon. Amen? So, ang Panginoon Jesus maghapon nagturo. Turo. After nung buong maghapon, ito na. Tikom na tayo. Practicum na tayo. So, ang ginawa ng Panginoon, itusan niya ang mga alagad niya. Ano nga po, yung picture dyan. Ito lang ang nakuha ko na medyo maayos-ayos na picture eh. Yung talagang nire-swamp na sila. Palubog na sila dyan sa picture na yan. Kita niyo ba yung picture? Yan lang ang picture na nakuha ko eh. Okay? So dito po, isa-isahin natin yung mga gusto nating bigyan ng pansin sa na detalye din sa mga to. Una sinabi ng Panginoon, let us go over the other side. Anong meron dun sa other side? Ano po? Anong meron dun sa other side? Okay? Unang-una, ang purpose ng Panginoon as a man is to rest. Kasi pagod siya, ang purpose niya is to rest. But for us, iba yung magiging dating niyan. Sa mga disciple, iba mga magiging dating niyan. Kasi ang gusto ng Panginoon, I don't know if you will agree with me, pero sa mga pagkakataon na may gustong gawin ng Panginoon sa ating mga buhay, you would feel alone. Sa mga panahon na merong kakaibang ipaparanas sa iyo ang Panginoon, you would sometimes feel alone. Bakit, Lord, parang ako lang yung nandito? Bakit kahit yung asawa ko, kahit yung magulang ko, kahit yung best friend ko, bakit parang wala sila dito? You know what? Because Jesus is taking you away from the crowd. Just like yung
yung mensahe nung last Sunday. Diba? Tayo ay last Sunday. Yung encounter. Diba? Inaalis yung crowd so that yung focus natin ay nasa Panginoon. This is the same. Alis tayo dyan kasi hindi tayo magkakaroon ng moment together kung nandyan tayo. Okay? This is to take you away from the crowd. Pangalawa is to rest from being too busy. Anak, you are too busy. You are too busy. I don't know kung mag-agree kayo sa akin. Pero at some point of our lives, kahit wala tayong ginagawa, you are preoccupied. Sasabihin, totoo yun, medyo nakakatawa lang yung sinasabi na na wala kang ginagawa pero pagod ka. Mga kapatid sa Panginoon, may pagkakataon talaga na kahit walang ginagawa, we are preoccupied. May mga pagkakataon na we are too busy, sometimes doing nothing but entertaining so much in our heads. To the point na pagdating ng gabi, battle na. Diyan na pumapasok yung tinatawag ng depression. But I will not deal with that. Ano po? Pero may mga pagkakataon na we are too busy. Kaya ang Panginoon, dadalhin tayo doon sa kabilang lugar. To the other side. Alam mo saan yung kabilang side? Yung po yung pupuntahan nila yung lugar, katabi nung lugar nila, Genesaret ito kung hindi ko nagkakamali, papunta doon sa kabilang lugar kung saan wala pong masyadong tao. Okay? Hindi city. Kasi yung spot na pinagmimisahe ng Panginoon, ito po ay sa front area ng lake ng Galilee, kung saan city po yun. City. So ang Panginoon, dinako doon para po mawala tayo doon sa crowd. And for us to rest, for the disciples to take a rest. Kasi naniniwala ako kung ang Panginoon nagtuturo nun, malamang nagbi-ministry din to itong mga ito. Sila yung nagaganto, sila yung nagaganyan, sila yung nag-aasikaso. Diba? Parang dito, meron tayong mga ushers, diba? Pagka ay dito po kayo. Parang ganyan. Ano po? And three, it is for the quality time. Okay? Ano yung quality time? Kapag dalawa na kayo, ng mga asawa, lagi ko itong nararanasan sa asawa ko, lagi siya nagre-request sa akin na usap naman tayo, ganyan. Kasi napakahalaga po na mayroong quality time. Ano po? Itong time na to, that is a quality time for the disciples. That is the quality time for the disciples. And to experience God. Well, tayo po ay, kanina nabanggit ko, di ba? Turo. Tapos experience. May ilang mga discussions na, ano po mas mahalaga? Marami kang alam sa Bible o mas marami kang experience sa Panginoon? And many believers are torn. Dapat, ano pa, knowledgeable ka para pagka may nakausap kong ganito, dapat kaya i-explain yan. Hindi. Dapat, meron kang experience. Para pagka natapat ka sa ganito, alam mo ba kung experience? Makinig kong maigi ha. Having lots of knowledge, that is not bad ha, that is good mga sa Panginoon. And we're encouraging everyone na mag-salita ng Panginoon. Kaya tayo mag-LCBTC. Amen. Tayo nga po yung mga bagong enroll ng LCBTC dito. Sige nga po, tayo po tayo. Sino yung mga bagong enroll ng LCBTC? Palakpakan naman natin yung mga nag-design na as they're going, na mag-aral sa LCBTC. Sige po. Kasi bakit? They are encouraged na mag-aral ng salita ng Panginoon at mas maintindihan nila yung Bible. That is very important. But you know what? Meron threat ang knowledge ng tao. Ano po? Having lots of knowledge of God can have a little threat. Kung hindi man malaking threat, ano po? Of people getting arrogant. Pag merong maliit na bala na
danger. Pero maliit na danger na kapag marami na tayong nalalaman, we became arrogant. We became arrogant. Nakabasa lang ng ganito, dito mali ka. Nakabasa lang ganyan, nag-aral lang sa ganyan, we became arrogant. But you know what? Experience of God always brings humility out of a man. That is why it is equally important. Hindi mo pwedeng puro tayo aral ng aral. Kasi sabi ko nga po, meron danger ng tao maging mayabang. Kita niyo yung ilan sa mga matatalinong tao, napakayabang. Kasi yung piling nila, yung alam mo, hindi nito alam. Napakayabang. Napakayabang. Makinig po may knowledge of God and experience of God is equally important. Walang nagsusupersede. Walang nagsusupersede. Because ito po ay nagkukunay. Nagkukonspire itong dalawang ito. Dahil yung mga knowledge natin sa Panginoon, madalas binavalidate siya ng experience natin sa Panginoon. You would not say, hindi mo ma-acknowledge na, ito galing ito sa Panginoon. Kung hindi mo alam na galing sa Panginoon, na-experience mo na pala, hindi mo alam na yung pala sa Panginoon. Ang alam mo lang, mabuti yung nangyari. Naintindihan po? Nakasunod po kayo. Hindi mo malalaman na na-experience mo pala ang Diyos kung wala kang knowledge about God. Naintindihan po? Kaya itong dalawang idea na ito po ay dapat may harmony. Dapat may harmony. Ulitin ko po yun ha. Merong threat kapag sobrang dami nating alam sa Panginoon at ito ay ang pagiging arrogante. Pero ang experience natin sa Panginoon ay laging magdadala sa atin, magbibigay sa atin ng humility, pagkakaroon ng mababang loob sa harapan ng Diyos. Sino ka ba naman? Sino ba naman ako sa harapan ng Diyos? Amen? Kaya napakahalaga po na after natin mag-aral, we are taking the practical. Amen, mga teacher. Yung mga estudyante, practical na. Okay, sana po exam lang may practical pala itong PE, sayaw. Yan. Yan isa sa mga iniiwasan ko practicum sa sayaw. The other side. Ito yung binabanggit na the other side ng Panginoon. Kasi baka naman nananatili ka dyan sa side na yan. Sobrang busy mo na nga. Nananatili ka dyan sa side na yan, hindi mo na nga ma-focus ang Panginoon. Hindi mo na nga siya mabigyan ng quality time. So let us go to the other side. Sabihin mo sa katabi mo, let us go to the other side. Now, this is the problem about this. Ito ang problema dito sa kwento natin. Ano po? 37. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Verse 38, Jesus was in the stern. Ito po ay sa bandang dulo. Sa may bandang dulo. Sleeping, question? Ang research ko to, binasa ko, madami ako mga article na binasa, para maintindihan, ano ba ang itsura nitong bangka na to? Ito typical na bangka. May nakita pa ako doon na nahukay daw itong mga archaeologists na bangka na ginagamit na pinapalagay nila na ito yung ginamit ng Panginoong Jesus tsaka ng mga alaga. Itong bangka na ito ay kaya maglaman ng 15 na tao. So, hindi imposible ng Panginoon ay talaga nakahiga ng maayos sa ano na to. And out of being a man, took ang Panginoon. He was asleep. Pagod. Ito isang araw na gusto kong maintindihan natin pagdating dito sa salita ko. Mga kapatid sa Panginoon, kapag pagod po, magpahinga tayo. Pwede magpahinga. The problem with
many people and also many believers, pagod na, banat pa rin ng banat. Banat pa rin ng banat. Kaya ano nangyayari? Pag pagod tayo, we are more prone to erroneous mistake. Diba? Mas madami tayong pwedeng magawang pagkakamali. Mas malaki yung margin na tayo po'y magkukumit ng maling decision. Because we're tired. Mga kapatid sa Panginoon, give yourself a time. Give yourself a rest. Do not overdo. Do not overdo. Si Jesus na diba? Magpahinga ang Panginoon kasi pagod siya. So, that is the purpose ng rest. So that ma-replenish tayo. Ma-replenish tayo. Okay? So, sa mata ng mga alagad, this is a problem. Jesus was asleep. And hindi siya nagtutulog-tulugan. Hindi siya nagkukunwari tulog ng time na to. He's really asleep. Kaya yung kinakanta ni Pastor, natutulog ba Diyos? Natutulog ba? And the answer is yes. He is God, man at the same time. That is the problem. Alam niyo po, napakalaking ang laki ng age nitong mga alagad pagdating po sa atin Because itong mga disciple, nakita nila si Jesus. Nakausap nila si Jesus personally. Kung nagtanong sila sa Panginoon na ganito, sasagot ng Panginoon sa kanila. Tayo wala. Ang ating kasama ngayon, Bible. Amen? At yung ating pananampalataya. Na ang Panginoon nandyan, kahit hindi natin nakikita. Amen? Sino po ang naniniwala na kahit hindi natin nakikita nandyan ang Panginoon? Taas ang kamay. Amen? Yan na lang inabutan natin. But we don't have the luxury na makita natin ang Panginoon personally at makausap natin ang Panginoon na face to face. Kahit ka virtual, hindi. Diba? Pero ano ang nangyari? Nakita nila, he was asleep. Anong ibig sabihin nito? He's doing nothing. He doesn't care. And we're going, makakaiyak naman pala yung Kenji. He is asleep. He doesn't care. He's doing nothing. And we're going to die. Yan yung nakita ng mga disciple. Imagine kasama nila ang Panginoon. At yan yung kanilang nasa isip. Ito lang ba, sila lang baga, sa Psalms, chapter 44, 23 to 24. Sabi ng David, "Awake, Lord! Why do you sleep? Rouse yourself, do not reject us forever. Why do you hide your face and forget our misery and oppression?" This is David. Pero nasabi niya pa rin, "Gising, Lord!" Kasi may nakikita sila, he was not doing something. He doesn't care. We're going to die. Yun yung perspective nito mga tao ito. Given na sila, malapit sila sa Panginoon. Given na sila, na-experience nila, itong mga experience nila ang Panginoon. And David was started as the man after God's own. Amen? So at some point, kumbaga, sometimes, we're too hard on ourselves. Sometimes, na para dapat di tayo natatakot or something else. Hindi dapat nagpapakita ng takot ang Kristiyano. Tapang. Sobrang tapang. Mga kapatid sa Panginoon, let us not be too hard on ourselves. Itong mga tao ito nakakita nila si Jesus, nakasaluhan sila. Pero at some point of their lives, naramdaman nila, paano walang ginagawa ang Panginoon?
But our faith, at ang ating pinaniniwalaan at pinakakapitan, kahit parang wala nangyayari, kasama natin ang Diyos. Ang ating pinakakapitan ay kasama natin ang Panginoon, and He is doing something. This is for the eyes and perspective ng dito mga disciples. But on the part of Jesus, I'm just playing cool. Jesus was never afraid of the storm. He's never afraid of it. Kaya nga naman, nung umuulan, nung bumabagyo, hindi siya natakot. Di ba lang ako kinabahan? Narinig niyo na ba yan? Di ba lang ako kinabahan? Kaya ang Panginoong Jesus, nakadikwatro. Hindi po kasama sa, baka sabi niya, nagtuturo ako na yung bagay. Ang Panginoong Jesus, tulog talaga yung time na yun because He was not afraid of the storm. Okay, ito pa. So, sa dito. Okay? Got up, rebuked me, and said to the waves, quiet. Sa ibang salin po ay be muzzled. Ano po? Ibig sabihin, yun nga po, quiet. Be still. Then the wind died down, and it completely calm. Ito yung itsura na sinasabi ko kanina. Hindi siya takot sa bagyo dahil ang bagyo naman ay siya ang master. Naintindihan po? Yung bagyo siya ang master. Ang bagyo po, naturally, pahina ng pahina. Naintindihan po? But when Jesus said, be still, the storm calmed down. Tuwing bagyo. Bakit? Because Jesus is the master. Ang Panginoon ang master ng mga bagay. Jesus has control over everything, anything. Amen? Kontrolan niya po ang lahat. Kaya siya hindi natatakot. He has supremacy over natural disaster. Amen? Lahat ng disaster na pwede mo sabihin, He has supremacy over it. Amen? So natatakot tayo. Okay? Why are you so afraid? Do you still have no faith? Ito ay tanong, hindi sa part ni Jesus. Baka po kasi mamali tayo ng pagtingin ha. Ito po ay tanong, hindi sa part ni Jesus. Ito ay tanong, papunta sa mga disciple na gusto ng Panginoon itanong nila sa sarili nila. Kasi alam ng Panginoon kung meron ba tayong pananampalataya o wala. Naintindihan po? Alam ng Panginoon gaano katindi ang pananampalataya mo ngayong umagang ito. Alam ng Panginoon na meron kang pananampalataya o wala. Naintindihan po? Hindi question kay Jesus yun. But this is a question to us believers. Do you still have the faith? Do you still have the faith? Why are you so afraid? Ginuwitan ko yung so. Kasi maraming mga maling pagtingin tungkol sa takot. Ang takot ay regalo sa atin ng Panginoon. Naniniwala po kayo? Naniniwala po kayo doon? O ay maniwala sa akin? Nakakayak yung totoy ah. Ang takot ay regalo po sa atin ng Panginoon. Di ba? Kinakanta natin, to us grace that taught my heart to feel, and grace my fear. Diba? Regalo po yan ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit ito regalo ng Panginoon? It is our word that saying na may danger. Halimbawa, kung wala tayong regalo ng takot, magdadrive tayo dyan sobrang bilis. As in, sobrang bilis na to the point na wala akong pakialam kahit mabangga kasi hindi ako natatakot. Naintindihan ko? Hindi ako mangingiling saksakin kapag ako ay nagalit sa iyo. Bakit? Kasi wala akong takot. Naintindihan? Ang takot po ay nagbibigay sa atin ng deterrence, na gumawa ng mga bagay na ikapapahamak natin. Kaya po ito ay regalo sa atin ng Panginoon. Kung wala po tayong takot ay binigay sa atin ng Panginoon, wala na. Baka pagbigyan tayo ng kapikunan,
magsaksakan na lang tayo. Baka bigla na lang tayo, parang kaya mo naman itong taas na to kaganyan ka. Subukan ko kayang talo nito. So, hindi mo na ako natatakot eh. Naintindihan po ako. Kaya mo, ginuwi ng yung soul. Bakit yung sobrang natatakot? Dahil lang hindi po normal sa Kristiyano ay yung sobrang natatakot. Naintindihan po? It is normal for us to be afraid. But being so afraid is not normal. Naintindihan po? Okay? Ang sobrang takot ay nakakapagpaliit ng pananampalataya. Pag sobrang takot ka na, nalilimutan mo na, meron na pala Diyos, nandiyan pala si Lord. Nalilimutan mo na, nawawala, hindi nakikita. Kaya ka dito, do you still have no faith? O ito, tingnan po natin yung So, ang faith po ay neutral Ang fear ay neutral. It can be negative or it can be positive. Depende sa atin. But, being so afraid is not the thing na normal para sa ating Kristiyano. Amen. O, tingnan po natin Sabi ng Panginoon, why are you so afraid? Do you still have no faith? Ito yung sa Mark. Ito naman po sa Luke. Ang sabi ng Luke, anong account ng Luke? Where is your faith? Hindi na nakita sa account ni Luke. Ang sinabi ng Panginoon, where is your faith? Hindi na nakita. Kailan tayo nagtatanong kung nasaan? Pag hindi mo na makita, o nawawala. Nakita natin yung salin ni Luke. Ito naman, pagdating naman sa salin ni Matthew. Nakita naman, O you of little faith. Lumiit na yung faith. Kasi, kung meron talagang kung malaki ang pananampalataya nitong mga alagad, alam niyo po, kung malaki ang pananampalataya nitong mga alagad, hindi sila tatawag kay Jesus. Naintindihan po? Hindi sila tatawag kay Jesus. But, they are doubting na parang mamamatay tayo. Pero maliit. Yung faith. Sabihin niyo ako, maliit yung faith. Ang sobrang takot, nakakapagpaliit ng faith. At some point, nakakawala ng faith. Mga kapatid sa Panginoon, iwasan po natin ang sobrang takot. Sabi ko nga po kanina, si David nga, yung takot, di ba? Ala nila, natutulog ang Panginoon, and He doesn't care. But the thing is, the Lord cares every piece of you. Amen? Lahat ng piyesa natin, may pakialam ng Panginoon sa atin. And He has everything na pwede nating makuha sa Kanya. Amen? So ito yung mga salin-salin So sa dulo po nakita nila, they are terrified and ask each other, who is this? Even the wind and the waves obey Him. Terrified. Yung terrified po, ginamit dyan, iba na po ito, hindi na po ito takot doon sa konteksto na natatakot Ang ginamit po dito na Greek word ay phobeo, which means reverence. So yung takot, na natatakot ka para sa buhay mo, napalitan ng reverence. Ito ang maganda sa kwento na ito. Yung natatakot ka nung una, pero dahil na-experience mo ang Panginoon, yung takot mo napalitan ng pagpupong. Amen? Sino nakaranas sa inyo ng mga pagkakataon na ito? Natatakot ka pero yung takot mo, afterwards, napalitan ng pagpupuri. Wala nang mas nakakatakot pa kesa dun sa malapit mo na yung Diyos kasama mo pala dun sa bangka. Dahil yung faith nila nawala, dahil yung faith nila nanliit, yung awareness nila na ang Diyos ay kasama nila sa
nawala. Kaya nung na-restore yung awareness nila, nakasama pala nila ang Panginoon, they were terrified. At yung salin ng Bible na yun, sa Greek word is phobeo, which is reverence. Nagpuri sila sa Panginoon. Yung kanilang heart ay nag-turn sa pagpupuri sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, let us turn our fear into worship. Let us turn our fear to worship. Ang sobrang takot ay hindi karapat-dapat sa isang Kristiyano. Amen. Let us turn our fear into worship. Parang ang binuhusan ng malamig na tubig. Naranasan nyo na yun? Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Alam, kasama nga pala natin ang Panginoon dito. Di ba pagka sa isang lugar, hindi ko alam kung na-experience nyo to, sa isang lugar, pag meron parang bigatin dun sa lugar sa kwarto na yun, para tayong alis-alis tayo, di ba? Hindi ko alam kung di ba? Halimbawa, kasama natin dito si Manny Pacquiao. Alis-alis tayo noon kasi meron someone doon sa isang lugar na yun na prominent. This is exactly what is going on here. Dahil nawala yung faith nila dahil sa takot, yung kanilang faith ay nanliit, pwedeng nawala. At nung na-restore, para silang nabuhusan ng malamig na tubig, kasama pala natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hindi ko alam paano ko yung i-deliver sa inyo na mas maiintindihan natin ng mas matindi. Pero kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ang madalas na nangyayari po, mga kapatid sa Panginoon, we are very focused doon sa nangyayari, outside ng bangka. Hindi natin nakikita what is inside the boat and who is inside the boat. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, I see this na parang yung bangka ay church. Tayo lahat, sama-sama tayo. Nandun tayo, kasama natin ng Panginoon. Pero may ilang mga Christians naka-focus talaga doon sa nangyayari outside ng bangka. Ano? But this is for sure. This is for sure. God is always in the boat. And He is always ready to master the storm. Amen. He is always ready to save us. He is always ready to help us. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? That is for sure. That is for sure. Totoo na sa labas ng bangka may bagyo, pero totoo din na kasama natin sa bangka ang Panginoon Diyos. Amen. Amen. Mahalaga po na maintindihan natin yan. Sabi nila, who is this? Sino ba ito? Sino ba itong tao ito? Na kahit yung waves ay kaya niyang utusan. Balik mo ano nila eh. Balik pa sila eh. Kasi kasama nga pala natin ang Diyos sa lugar na to. That would bring us into humility na mga paligan to. May ganyan. Di mo marapat dapat sa harapan ng Panginoon. But you know what? God is always inside the boat with us. Now, maraming pagkakataon, sabi, faith. Katulad ng tinuro ng Panginoon bago mangyari itong mga bagay na ito. Pagkaroon tayo ng mataas na faith sa Panginoon. But, paano nga ba talaga ang faith natin? Paano nga ba talaga natin magpagtataas? Yan paano ko content experience ko? Aral naman ako ng aral, pero content experience ko. Dito tayo magtatapos. Isa lang po ang nakikita ko para lumago ang ating faith sa Panginoon. You have to show up. Di ba naman naiintindihan? You have to show up. Huwag kang umasa ng growth kung absent ka. Yung mga pagkakataon na tayo ay sa isip natin, bakit yung parang hindi ako lumalago bilang Kristiyano? Bakit yung parang, pwede naman sa ibang tao, bakit yung parang hindi lumalago yung tao na yun? Diba? Bakit naman ganon? Kasi absent. Intindihan mo ninyo? Kaya nga po gusto ko po ito para charity yung umagang ito at every Sunday na pupunta kayo at every cell na pupuntahan ninyo at
every gawain na pupuntahan ninyo. Dahil ang every gawain na pupuntahan ninyo, every pag-aaral na pupuntahan ninyo is the chance to grow in faith. Huwag tayong umasa ng lalago ang ating faith kung lagi tayong absent. Naintindihan po? Naintindihan? O meron tayong mga kasama ngayon na absent. O huwag yun na, ikaw absent ka! Huwag yun na gano'n. Huwag yun na gano'n. But the thing is, hindi ka talaga lalago kung lagi kang absent. Hindi ka mag-promote kung lagi kang absent. Amen? Sa mga nagtatrabaho, saan ka nakakita na boss? Ipinopromote yung kanyang employee, laging absent. Pagdating ng payslip, ang laki ng bawa sa tardiness. Naintindihan po? Lagi kang absent, tapos mag-expect ka sa akin yun, tumataas ang faith mo. Hello? Lalong hindi ka naman matatanggap sa trabaho kung hindi ka mag-show up sa interview. Kinukompute mo na yung sahod. Pagdating ng interview, absent ka. Naintindihan ko? Kaya po in-encourage ko kayo, hanggat kaya niyo umatin ng mga gawain, atindan niyo po yung mga gawain. For sure, tataas po ang faith natin. Because you show up. Because you show up. May mga taong frustrated about others. Huwag tayong ay sinasabi ng mga tao na, bakit kaya ito si ganito ganyan? Bakit kaya ito ganito, hanggang ganito lang siya? Let us not expect too much sa mga taong laging absent. Amen? Amen. Kapag lagi present, yan yung ginagamit ng Panginoon. Yan yung lalago sa kanyang pananampalataya. Kasi laging present. Amen? O, subukan natin. Mag-recitation tayo. Di ba pag-recitation? Kung tinawag, present! From the front ka. Dati yung klase ko, ano pang iba pa yun? Mabuhay! Pagka tinawag, ganun siya. Kasi bakit? He is present. He show up. Hindi tayo lalago kung absent tayo, mga kapatid sa Panginoon. Amen. Napakahalaga po niyan. Napakahalaga po niyan na bagay. Now, ang isa sa mga ano kasi natin, kaya tayo na dadala dito sa mga bagay na ito, ano po? May mga pagkakataon na nalilito tayo baga ay may belief lang o may faith. Dito na po tayo natapos. Diyan. Naniniwala lang ba tayo o mayroon na tayong pananampalataya? Sa English, ginagamit to interchangeably. Yung belief is, ginagamit siya na equal ng faith. But you know what? Belief is accepting the truth. Naintindihan po? But faith is something deeper than that. It is accepting the truth, trusting the truth, and commitment to the truth. That is faith. At kung gusto mong lumago, you have to accept the truth, you have to trust the truth, and you have to commit to that truth. Naintindihan po? We have to show up. Hindi po pwedeng naniniwala ka, naniniwala ako na matututo ko dyan, pero absent ka naman. Kasi hindi ka committed. Hindi po pwedeng naniniwala ako na masaya ang gawain, tapos hindi ka naman pupunta, hindi ka nag-commit. Diba? Naniniwala ako na pagagalingin ako ng Panginoon, but you're not putting your trust in Him. Amen? That is faith, mga kapatid sa Panginoon. Let us step closer to the Lord, and step up in growing in faith to Jesus. Amen? Dito rin sa Sea of Galilee. After ng resurrection ng Panginoon. After yung takbo yung pagkanulo ni Peter, ang Panginoong Jesus. Dito rin, sa Sea of Galilee. After ng mga bagay na yun, balik sila sa dati nilang itsura.
Balik, back to square one. Paano ba tinawag sila Peter? Sila Andrew? Paano tinawag? Hindi nagmangingisda. O balik sila sa pangingisda. Parang ni-restore ng Panginoon. Show up. You show up. Kasi kung absent ka, hindi kita magagamit. Naintindihan mo? Faith is about believing. Faith is about trusting. Faith is about commitment. Naintindihan po? Sabi ng Panginoon kay Peter, do you love me? Yes, Lord. Sabi ng Panginoon, tend my sheep. Mga kapatid sa Panginoon, ano ang commitment natin sa pagmamahal ng Panginoon? Ano ang commitment natin? Commitment natin, mag-alaga ng tupa para sa Panginoon. Tend my sheep. Paano tayo magtitiwala sa Panginoon? Let us always live our lives with Jesus. Let us not see na para walang pakailan. Mga kapatid sa Panginoon, tigilan na po natin yung pakiramdam na pag walang ginagawa ang Panginoon, He doesn't care for us. Hindi yung totoo. Kahit kailan, hindi yung totoo. Kasi kahit parang walang ginagawa ang Panginoon sa buhay natin, nandun sa kasama natin sa bangka. At laging handa siyang sumalo sa lahat ng downfall mo sa buhay. Believing is not enough. You have to have faith to God. Tanungin ko ulit ko kayo. Sa isang pang-millennial na pagtanong, Gcash.